Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Mayroon na namang nagaganap ngayon sa chess.com kung tawagin ay play-in at kung sino ang papasok sa kinakailangang number of players para makalaban naman nila Magnus Carlsen sa play division, yun ang papasok. Okay, nagkaroon ng elimination kahapon at kasali si Nepo at si Wonderful Time na taga Vietnam, no? Wonderful Time ang username nito, si Tuan Min Le. Ayan, okay, matindi to. Championship ang ginawa ni Le. Nag D4, Knight F6 si Nepo, Knight F3 E6, Bishop F4. Naku, paborito ng Pinoy. Lone dito, lone doon. Knight H5, ayun, tiniret ang London Bishop, Bishop G3, at nag D6, medyo kakaiba kasi may knight sa gilid. Bishop D3, maagang nawala sa aklat mga kamatyas. Ang recorded pa sa chess.com opening database ay C4. So balik tayo dito sa Bishop D3, nag G6, C3, Bishop G7, Bishop H4. Ayun. Gusto ni Le na ayusin dalhin sa pinaka-normal structure ng London. Kaya nag-Bishop H4. Pero nag-G5 naman si Nepo. Talagang gusto ni Nepo, mekus ang position Halo-halo Knight D2, may pasimpleng threat sa H5 pero nag-Knight F4. Sumabay ng gulo dito. Okay, ang time control po nila rapid ha. Ayan, tiniret ang bishop, magulo ka agad kinapture ang knight and capture sa bishop. So may double po ng black, may double po din naman ng puti. Queen H5, Queen F6, threat ang pawn, nag G3, kinapture, capture. So dito talagang masasabing slightly better for white kasi bukod sa solid pawn structure, yung pawn sa H6 maaaring matarget yan, mapilahan. Knight A3, ayan, magda-Knight B5, Bishop D7, Knight C4, castles, nag-King B8, Rook HE1 at nag-Rook F8. Nako, ito na yung mga binibiling kunakunachi islug-islugan time, yung mga ganyan, no? Talo inip dyan yung mga ganyan position Oh, pag nainip ka dito, bumalagbag ka ng konti, talo ka kagad. Kaya dapat dito matyaga kang magbabasa ng mga square, pawn structure. Ayan dito mapapansin nyo mga kamatyas bakit hindi nag D5 dito si Nepo. Talagang pinoprovoke yan ng puti Aatras lang yan. Ang gusto lang mangyari ng puti dito, pabukahin yung E5 square. Pinoprovoke lang, okay. Tiniret, pag atras ng threat, yun. May knight E5 na. Okay? Kaya ang diskarte ni Nepo, wala, maintain lang, maintain. Nag-bishop C2, B6, F5, bumasag na si Wonderful Time Bishop B7 at nag-knight H4, Bishop F6, capture at nag-knight G4. So dito po, blunt the ratios ang binigay ng computer engine. Bakit kaya? Itong knight G4, kung tutuusin, meron din namang threat doon sa pawn E6. Ano kaya ang simpleng tira dito pero eksakto na ginawa ni Nepo? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Kinapture lang yung knight. Queen takes and may H5. May pampaalis pala ng knight. Obligado umalis tapos nakapturan ng pawn sa F2. No, medyo malayo, no? Malayo yung natanaw dito ni Nepo. G4, ayan kasi may threat sa torre. At the same time itong pawn na to ay kahit papaano ma-eliminate na kasi weak yan Nag-Rook F4, pin muna. Queen G5, another bad move by Le. Kung tawagin kasi yan, sikat yan sa chess.com si Le. As Wonderful Time ang username yan Ayan, Queen F8, no? Good move. At nag-Rook F1, sinabayan na. Kasi dito, kung capture sa H5, ito na naman ang matinding kamandag dito ni Nepo. Mag-Rook G8, obligado nga harang yan dyan, kakapturein. Capture and may Rook takes G6. Na kapag kinapture yan, may Bishop E4, double, tangay ang reyna. Malupait yung mga karga ni Nepo. So, nag-Rook F1 dito, Bishop F3, hinarangan muna at ang gusto talaga ni Nepo, yun pa rin, magawa niya pa rin ang gusto niya. Napilitan ng kumapture si Le. Kinapture-capture na, but this time nag-Rook F6 lang. Bakit kaya? Bakit hindi sinabay na Rook takes G6?
Kakapturin kapag nag-bishop e4 check, kakapturin lang. Ayun, magkaiba na to sa kanina. Pag kinapture, tangay ang queen doon sa dulo. Okay? So, dapat ingat po tayo sa mga sequence, tapos yung pagbabago ng given position. Mag-ingat tayo dyan, mga kamatyas. May ganyang factor sa chess, medyo nakakalito yun minsan. So, nag-rook e1, kinapture na, at nag-queen g7. So, dito klarong isang pawn ang lamang ni Nepo, pero hindi pa rin easy. Nag-king a1, rook h6, queen f2, nag-queen h7, ayun, threatening rook h2 to control the second rank. Kinontrol na nga pero sinangga lang at pinatungan pa ng battery. Okay, kasi kung ka-capture lang po, capture, wala namang sapat na alisan ng bishop at in fact, naka-threat pa nga eh. Okay? Naka-pin pa eh. So, nag-rook h6, nag-a3, pasingaw na sa back rank. Siyempre, kailangan ng white ng extra square. Ayun, king b7. Ako, ito na naman tayo sa mga binibiling islog-islog positional move. Ayan, bishop c6, c5. Gusto ni Wonderful Time na makagulo-gulo, makawasak ng position. Pero rook h2, under survival mode siya. So yan, ginulangan na ni Nepo. Tawag ng mga veteranong player natin dyan, ginugulangan na. O lamang ng isang pawn kasi. Kaya iwas naman dito si Le at nag-rook h1. Palit-palit na. Paglamang ng materyales, sabi ng coach ko yun paglamang ka na, daanin mo na sa yaman. Daanin mo na sa yaman, palit-palit na. Yun. Yun nga lang. Wala hirap O yun, grabe ka gulang sa endgame si Nepo. Russian yan mga Russian, magagaling sa endgame. Ayan. Kasi kung kakapturein, teka muna, tingnan nga natin kung may future itong ganitong klaseng pawn structure. Meron bang future na makadraw to? Wala rin, King C2 with the idea of King D3, kaso magsi-C5 Wala, magsi-C5. Capture, wala bibitaw yung king, tapos magki-king C4. So, losing for white. So, nag-queen C3, pero kinapture pa rin ni Nepo, king C6. Ayan. So, ito, hindi pa rin biro ito na endgame. Kasi, yan, tingnan nyo. Itinira ni Nepo yung E at yung C pawn. Ayan, pero hindi pa rin ito ganun kadali sa black para i-convert. Kailangan pa rin po ng iba yung masusing pagdadrive ng endgame na to. So, nag-C5 check, good move, hindi pwedeng capturein. Pipitikin ng E5 yan, bibitaw yung king sa pagkakadepensa. So, napilitang umatras. Ayan. Yun, yung pala mga discarding niya, Bishop F3, good move para to limit the movements of the knight. So, knight H3 lang, obligadong lumayo. King D5. Ayun, mga discarded dito. Ayun, obligado, bibitaw na naman, So, nag-king D4, check, kailangan mangulit. And, ayun, grabe, hindi pa rin biro ito. Maganda tong gantong endgame, Iba talaga ang malakas sa endgame, May lamang ka, grabe naman yun, Unti-unti lang, Unti-unti lang, mga kamatyas, lupit, May check na sa E3. Na unti-unti. Nag-resign dito si Wonderful Time. Ang ganda ng proseso, mga kamatyas. Madaling tignan, madaling makita, pero kapag nasa actual ka na, mahirap yan. Kailangan pa rin ng iba yung ingat, eksaktuhan ng mga squares, eksaktuhan ng mga pawn movements para ma-convert sa ganito. Yung kalaban ni Nepo, hindi naman ganun kadali yan. Mamaw yan pagdating sa pabilisan po at online chess. Okay, so yan po, At ipakita ko sa inyo ang kanilang standing. Ayan, nanguna si Nepo sa elimination round na napakaraming sumali. Pangalawa si Naka, pangatlo si Antipov, Caruana pang-apat at Frederick S. Vane pang-lima. Ang alam ko po 5 kukunin dito para makapasok sa round robin naman nila Magnus Carlsen, MVL, at sino pa ba yung kasama niya? So meron pong mga exempted players na So out of 118 grandmasters ang sumali dito. Yun nga lang, yung si Levon Aronian, pang 11, layo. Kramnik, pang 9. Wala si Wesley. So, hindi sinasalihan ni Wesley yung mga ganito, sayang. Ayan. So, expect po natin makaka-merge nila Magnus Carlsen, itong sila Nepo, Nakamura. Okay, medyo bago itong sila Antipov, S. Bane. Ayan, si Caruana. Nako, dati na yan
Talagang hindi nawawala yan. Malupits talaga yan. Okay, yan po ang balita dito sa Champions Chess Tour Crunch Labs Masters Play-In results. Okay, at aabangan naman natin yung mga susunod pang level para makaharap naman sila Magnus Carlsen. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na to, mag-subscribe na po kayo. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay mag-notify sa inyo. Ganun din, sa mga gustong magpalakas ng endgame, ay mag-follow na kayo sa ating Facebook page, Kamatyas. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.